What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Galing na mismo sa Iglesia ni Cristo na ang mga pumirmang 215 na congressman at congresswoman dito sa impeachment nga ni VP Sara diretso kumunoy na mga kababayan. At ang magandang good news pa pati ang mga slate ni Bangag walang kapag-apag-asa na iboboto ng mga Iglesia ni Cristo. Mukhang may nalalaman ang mga ito na hindi natin alam patungkol sa laro ng politika. At siguro ramdam na rin nila na iba ang tunog ng administrasyong ito, no? Dagdag pa na dumarami ang karahasan, krimen at kahirapan sa ating bansa. Na ngayon mga kababayan, windang na windang ang mga slate ni Bangag at makakaliwang grupo dito sa tugon ng INC. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dahil dito pinamamadali ngayon ng mga pulpul na kongreso ang pag-usad ng impeachment ni VP Sara sa Senado mga kababayan. Sapagkat takot na takot ang mga ito, no? Na hindi na makabalik sa kanilang posisyon at tila'y mababaliwala ang effort nila na patalsikin itong si VP Sara sa utos ni Tambalos Romualdez di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Palagay ko naman, sa isang nag-iisip na matino, hindi nila dapat ginawang, kung ako ang nasa kampo ni Presidente Marcos, na nag-iisip ng matino, hindi ko gagawing election issue itong impeachment ni Sara Duterte. Bakit ko gagawing impeachment issue, election issue itong impeachment? Dihado ito. Ang dami nang galit sa gobyerno natin ngayon. Daragdagan pa nila ang apoy. Alam niyo, may kausap ako kahapon sa Quezon City. Pag-lunch na humingi sa akin ng advice, isang grupo ng Iglesia ni Cristo. At doon kami sa Jerry's Grill sa Quezon City nag-meeting for lunch. At nagulat ako sa mga sinasabi nila. Sila nagsasabi na yan 2015 na yan, na bumoto for the impeachment, wala na yan pag-asa sa boto ng Iglesia ni Cristo. At pangalawa, pahiwatig lamang Yari nila. sila. Maaaring 3 lamang ang lumusot sa ticket ni Bongbong Marcos. At lahat ay mga nasa oposisyon na o running independent. So dyan natin makikita how the 2025 elections will factor. Bakit? Dahil ang Congress po, lalo na ang Senado in this case, is by a direct vote of the people. Natatandaan po ba ninyo, mga kabansa, sa ilalim ng halos diktatorya na ng dating presidenteng Noynoy Aquino at kanyang kahawak sa COMELEC, ay nanalo pa rin si Rodrigo Duterte noong 2016 by 16 million votes. At nito namang panahon. Kaya yung mga nagsasabi na minority lang ang Iglesia ni Cristo, no? Matakot na kayo sapagkat malaking bilang rin ang naambag na boto ng mga ito. At magandang balita na pati sila nalilinawagan na sa mga nangyayari sa bansa, no? Na hindi nila iboboto ang mga slate ni Bangag. For the 2022 elections, 32 million po ang bumoto kay Inday Sara. Which means na wala na talaga ngayong tinatawag na ward politics. Wala na ngayong tinatawag na political party. Ang kontrol ng mga dinastiya ay diyan lamang sa eleksyon sa Kongreso, pababa hanggang sa barangay siguro. Pero pagdating sa national vote, the people votes directly, and the people, sabi nga nung speaker ng Iglesia ni Cristo nung rally nung January 30, ang sambayanan ay hindi mangmang. Ang sambayanan ay hindi bobo. So, ano ang magiging hatol sa balota? Ang number 1 issue, impeachment ni Sara. Ang question, pag kayo ay bumoto sa mga kandidato ni Marcos, para nyo na rin pinaalis si Sara bilang pangalawang pangulo. Yun ang issue
Correct. Paano boboto ang taong bayan? Ayan, yan ang pangalawang variable na sinasabi ko, 19 Congress, papuntang 20th Congress, eh kung sa 20th Congress, wala namang two-thirds vote dahil ibinasura ng sambayanang Pilipino itong mapanlait na Administrasyong Marcos at itinapon sa kangkungan ang kanyang mga kandidato. Oo, eh di wala na namang two-thirds majority na pwedeng mag-convict kay Inday Sara. So talagang tama si Marcos. Ha? Sabi niya, the storm is in the teacup. Hindi naman niya sinabi, and the teacup is Malacanang Palace. Sila lang gumagawa ng sarili nilang problema eh. Oo. Na mamaya-maya, papunta ako sa pangatlong variable. Ayan. Admar. Kado, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, doon po sa naging suggestion nila na dapat mag-inhibit, hindi po ba doon sa pagde-decide nila sa impeachment dyan sa Kamara, dapat din po ba silang mag-inhibit during that time? Considering sila yung mga kaalyado ng kasalukuyang administrasyon din. Alam nyo, yung pang-i-inhibit is a personal and I would say a moral choice. And morality presumes na meron kang konsensya. Tayo na medyo merong spirituality sa ating buhay, naiintindihan natin yan. Pero ilan dyan sa mga yan ang meron pang morality? Ilan sa mga yan ang meron pang spirituality? Alam nyo, papunta tayo sa pangatlong variable. Ito ang prinsipyo ng isang pwersa na pwedeng magbaliktad ng lahat ng positibong factor contributing to Sara Duterte's victory in this impeachment trial. Ito ang variable ng the almighty peso. Ayan. Ang konsensya ngayon ng mga taga-kamara, hindi ko sila nilalahat, no? Dahil hindi naman lahat sila ay pumirma dyan, no? Ay 150 million daw ang katumbas sa kanilang bigat, sa kanilang bigat, kung sila ay titigmangin. So, ano ang magiging factor ng 150 million? Yung 100 plus 50. Ako ngayon nagtataka na nagpaloko sila dito kay Tambaluslos na meron pang 100 plus 50. Paano kung magkaroon ng re-enacted budget? Paano ba naman kasi nababayaran sila nasusuhulan ng pera? Di umano, kaya ganyan. Na kahit pati siguro utusan sila na tikman ng tae ng kalabaw, gagawin nila para lang ma-please ito, no? At makakulimbat ng pera na galing sa kaban ng bayan. Di umano. Ay nako. Kaya dapat talaga ma-abolish na yung Kongreso Nagiging source sila ng korupsyon sa ating bansa. This variable depends on what will happen in the Supreme Court case in the constitutionality issue of the 2025 budget. Pag sinabi ng Supreme Court, you have to re-enact dahil also itong 2025 budget ninyo dahil ito ay blank check. Babalik tayo sa 2024 budget. Diyan sa 2024 budget, wala na ho dyan discretionary funds. Lahat po dyan will be run by line items. So, saan huhugot si Tambaluslos ng 150 million per times 215 congressmen? Wala naman siyang ganyang kalaki. Mayaman siya. Maaring trilyonaryo pa si Tambaluslos. Isama na natin ang pera ng mga Marcoses at saka Araneta. Pero hindi nila gugugulin at ang pattern, hindi naman sila gumagasta ng sarili nilang pera, ginagastos nila ay pera ng sambayanan na nanggagaling sa mga buwis at kita ng ating gobyerno. Correct. So, ano ang mangyayari dyan sa almighty peso? Wala yan Pag sinabi ng Supreme Court, re-enact the budget of 2024, wala na sila. Saan sila huhugot? So, alam nyo, kayong mga 250 na mga kolokoy na unggoy ng Senate President, ng Speaker of the House. Pag-isip-isipan nyo,
Ha? Uso ang pambubudol ngayon. Ang Mm. sambayanan ay binudol na ni Bongbong Marcos, ay kayo nagpapabudol pa rin. Dahil nitong nakaraang taon ay naligo kayo sa mga ayuda, sa mga dividendo nyo sa ayuda. Ha? Saan kukuha ngayon? Ha? So, alam nyo, marami implikasyones yan. Ha? Even the personal safety of the Speaker of the House is at stake here. Baka mamaya pagdating sa 20th Kamara, 20th Congress, hindi na ma-re-elect yan si Speaker Romualdez, hindi natin alam. Dahil wala siyang paghuhugutan eh. So yan, binibiring up ko lang yan dahil walang nagdi-discuss niyan, not even in the social media, na itong offer for the 215 who voted for the impeachment of Sara Duterte is a done. Ha? Ano ho yan? Mintis. Ngayon, kanino kayo magagalit kung di nyo matanggap yung pera na yan na ipinangako sa inyo? Ha? Di umano. Nagkaroon ng ganyang palitan. Boto sa versus 150 million. Daw. Oh. Saan ngayon? Hindi kayo inandyan sa alapaap. You are floating in the air. Yan ang marang dyan konsiderasyon, ika ka. Opo. Kado, una nang sinabi ni Bongbong Marcos Jr. na hindi niya suportado itong impeachment nga ni kay Vice President Inday Sara Duterte at ito'y tinura ng mga taga-Iglesia ni Cristo na nanawagan sila na wala ngang idadalang kabutihan yung pagpapa-impeach, sinuportahan nila yung naging pahayag. And now, naituloy nga ito at kabilang sa mga nanguna rito ang anak mismo ng Pangulo. At nung naitanong ulit, hugas kamay, kumbaga sabi niya, natrabaho yan ng Kongreso at wala siyang, kumbaga hands off siya doon sa mga pangyayari. If ever po, dito sa development na ito, dapat pa ba tayong magtaka na sakali man na magpatawag ng special session kasi sinasabi parang nasa kanya daw ang bola eh. Si Bongbong Marcos Jr. nasa kanya yung kapangyarihan para magpatawag ng special session. Magtataka pa ba ang lalo na yung mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte kung magbago man ang isip nitong si Bongbong Marcos Jr. at magpatawag? Kumbaga parang naipit siya doon sa corner, nasa kanya yung bola. Kukurikin ko lang o i-amen ko lang yung ibang observation mo bago ako pumunta sa punto. Unang-una, ang nakalathala na rason nito si Sandro Marcos. Kaya niya pumirma. Kaya siya pumirma. At una pa siyang pumirma. Hindi na niya inisip yung implikasyones. Sambayanan nga, nagtataka kung bakit tumbalibenta ang tayo ng Pangulo natin. Ang kanyang motibo ay maghigante kay Sara Duterte. Klaro yan. Aba, akalain mo ba naman? Tatapon daw yung bangkay ng aking lolo sa West Philippine Sea. At nag-threat siya sa aking tiyo, sa aking tatay, sa aking nanay. Diyan yung nakikita na itong isang tao na nilagay ninyo dyan sa camera ay sa barangay ay hindi dapat. Alam niyo, si Amy Marcos dumaan niya sa barangay kabataan barangay. Kaya matalino yan si Amy Marcos. Pero ito si Sandro, ewan ko lang kung nag-uusap na konsultahan daw sila mag-amay. Ewan ko lang kung ano sinisinghot nila at that time, no? Pero, dapat bang manggaling sa bibig ng isang mambabat? Kaya di ka taka-taka na mag-ama na nga sila. Parehas ng mga bangag, mga kababayan. Tinitake nila literally ang mga winiwika ni VP Sara at feeling victim pa sila sa harap ng kamera. Inunahan nyo, pinulitikahan nyo ang taong tumulong sa inyo dahil sa pagiging walang utang na loob nyo. Kaya dapat lang na kayo mabasura sa Malacanang, mapaalis sa pwesto sa madaling panahon. Ayaw namin sa mga bangag. Ang paghihiganti. At ito sinasabi ko dahil SMNI kayo, no? Ha? Alam niyo yung paghihiganti is the lowest form of morality. If ever it's morality, an eye for an eye yan, a tooth for a tooth. Ha? At yan, nung mga caveman pa, para mga tao na naninirahan sa kuweba yan hanggang say towards the turn of the first century. Ang pangalawang level ng moralidad ay thou shall not harm. That is the silver rule. Ang pangatlo is the golden rule. Bago pa man dumating si Kristo,
may golden rule na, do unto others as you would have others do unto you. Pero dumating si Jesucristo, ang pang-apat na level ng moralidad ay love your enemy. O dapat, ang ginawa ni Sandro, humarap siya, alam niyo mga kababayan, maaaring katungkulan ko na sumali ako sa mga procedures dito sa Kamara, pero hindi ako pipirma dyan dahil sabi ng aking pananampalataya, I should love my enemy, and if I consider Sara Duterte my enemy, then I forgive her. Yan dapat ang statementship. Pero ito si Sandro, Paano ba yan, Sir Ado? Bali-balita na siya pa di umano ang nanguna sa pangungulekta ng pirma para sa impeachment kay VP Sara. Grabe. hindi na niya ma-explain yung mga, bakit maitim lagi yung nasa ilalim ng kanyang mata. Isang ehemplo na huwag nyo, ito sasabi ko sa mga kabataang nakikinig, huwag ninyong gagawing halimbawa yan. Dahil yan, sa ilalim ng kanyang kabataan, ay isang bruto kutsino. Isang ahente ng kadiliman. Correct. Isang ahente ng Lex Talionis. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Well, anyway, nasabi ko na gusto ko dito sa panganay na anak ni Lisa Araneta, pero kamukha best friend ni Bongbong Marcos. Anyway, pagbalik tayo sa issue, totoo yan sinasabi mo. At maraming himala na pwedeng mangyari. In fact, ang daming nagtataka na despite the January 13 rally, which was attended by about 4 million, hindi 1.5 million, 4 million all over the Philippines, ay bumaliktad ang ating Pangulo. Ang tanong, which goes to the fourth variable, Admar, sino ba talaga ang nagpapatakbo ng ating gobyerno? Si Bongbong Marcos ba? Aba, kayong naniniwala na si Bongbong Marcos ang nagpapatakbo ng ating gobyerno? Aba, ika nga, tama na yung sinabi. Tama na talaga yung sinabi ni Inday Sara that only God can save the Philippines. Ang pang-apat na variable, on top of the almighty peso, Admal, there is such a thing as the almighty dollar. Ang mga Amerikano na ang nagpapatakbo ng gobyerno natin ngayon, kaya maraming kilos ang ating Pangulo na mismo siya ang bumabaliktad na sa mga ginagawa niya. Wala hong sariling bait. Tumatanggap na lamang ng instructions mula sa Commander-in-Chief in the Pacific based in Hawaii. Super Yung weak. SINPAC, dahil ito ang mga ginagawa niya is not in promotion of peace. Na plataforma ng bagong presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng kanyang Secretary of State na si Marco Rubio at bukod dyan ng kanyang Secretary on the Department of Government Efficiency na si Elon Musk. Ito ho ay may mga patakaran pa ni Bongbong Marcos ay ang pagpatuloy pa ng mga prinsipyo na ipinamana sa kanya ni Joe Biden at ni Kamala Harris. Hindi niyo ba napansin mga kabansa? Nanalo na si Trump sa eleksyon, ay tumawag pa si Bongbong Marcos kay Kamala Harris. O ano ang tinanong niya? The classic statement of Bongbong Marcos. Anong gagawin natin? O, hindi ba? Kay Kamala Harris siya nagtanong, anong gagawin natin? Mga kabansa ang kumikilos ho ngayon, kaya kayo naghihirap, mga kabansa. Kayo'y nagdurusa sa pang-araw-araw na kabuhayan ninyo. Ay hindi ho Pilipino. Dahil kung Pilipino yan, may puso yan para sa mahihirap. May gagawin yan laban sa inflation, of which 63% of you say na kayo ay already poor. Bagsak na ho ekonomiya natin. Alam niyo ang epekto ng reenacted budget? Kaya tayo ay maghihirap pa for this year? Ang epekto po ay 336 billion pesos. Naku po. Yan ho ang diferensya ng 2025 budget sa 2024 budget. Kalahating, wow, Opo. kalahating trillion po yan. 141 billion para sa Can you pangungurap imagine ng tamba. how that will affect our economy? On top of that,
the United States said na yung 184 military aid, kayong mga sundalo, makinig kayo dito, yung $100 million na military aid for 2025 at yung 84 na balanse ng 2024 ay hindi na darating. No? 184 yan. Idagdag mo yan doon sa ipit na budget ng USAID na more than 300. More than 300 billion US dollars. Opo. Kalahating bilyong dolyares po yan, hindi na rin darating. So nagkamali ako kanina, sabi ko 336. Hindi po. Yung diferensya ng reenacted budget sa 2025 budget ay 520 billion pesos. Idagdag niyo yan sa mawawalang kalahating bilyong dolyares sa ating ekonomiya this year. Opo. So, expect ninyo na maghigpit na kayo ng sinturon. Kung saan kayo pwedeng magtipid, magtipid na tayo because 2025 will be a kick in our faces because of the inefficiency, incompetency, and corruption under the Marcos administration. Wala silang pangsanggad dyan. Opo. Alright, Kaado, inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at hindi pa nga nagsisimula itong impeachment court o impeachment sa pagdinig sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Kaado, eto may nais yung mga prosecutor ng Kamara na ipasubpina yung mga bank records ng Vice President para malaman yung kanyang bank, laman ng kanyang bangko. Ano ho bang masasabi po niyo dito? Well, maraming variables na maraming mangyari dito. Pero kung hindi pa sila nagkukonbin, ano ang katawan na magpapasumpina ng lahat na yan? No? Recess ang Senado eh. So, alam nyo, maraming malignong nangyayari eh. Mula nung magbunga ang bagong taon. No? At ito ay hindi ko maintindihan yung una nung una yung iba. Pero ngayon ay dahan-dahan ay nagliliwanag na sa akin kaisipan kung ano talaga ang nangyayari sa bansa natin ngayon. At dito natin malalaman kung talagang may demokrasya tayo o wala. Alam na natin na walang demokrasya dito sa Pilipinas doon sa impeachment trial ni Rene Corona. Makailang taon na nakakaraan. Uulitin ba uli ngayon? At ano magiging consequences? Ano mga magiging maniobra ng bawat partido? Ay yan ang mga marami hong mangyayari up to the month of June, Admiral J, no? Opo. Kaado, nakasaad ho ba sa ating batas na po pwedeng magkaroon ng special session ang Senado para talakayin itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte? Alam mo, ideya lang yan ni Coco Pimentel. Dahil si Coco Pimentel ay matatapos na ang termino sa June 30. Kaya wala pa siyang pabaon. No? Diretsahan na. Hindi na tayo iiwas sa issue. Wala yan sa mga panuntunan sa pagtawag ng special session. Unang-una, tumatawag ng special session ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi basta-basta pwedeng tumawag ng special session si Chis Escudero. At nakalatag ang mga panuntunan sa ating saligang batas kung ano lamang ang pwede. Hindi yan pwede sa impeachment dahil ang impeachment ay hindi naman legislative. No? It is not a legislative function. So, sana tumigil na ito si Coco Pimentel, no? Unang-una, he is the holder of the longest term in the Senate, no? Naka-bonus pa siya dyan. Pero matatapos na termino niya ng 2025, paano naman kung itutuloy ng Senado yan? Hindi na siya kasama, no? Kaya itong huling kabit, attempt nito si Coco Pimentel, abogado pa naman siya, ay pansarili lamang. At lahat ng mga nagsasabi na pwede special session, huwag kayong mangarap ng gising. Dahil gising na ang sambayanan, hindi papayag sa mga kalokohan na katulad niyan. Katulad niyan. Nagsampa na ng demanda ang mga ibang membro ng Kongreso at ang ating VACC, the Supreme Court, ukol doon sa graft and corruption, against Republic Act 3019. Yan ang isa na hindi nila inaasahang gagawin.
Pero yung pagdulog sa korte ay isang kasangkapan ng ating demokrasya para maibalik sa tamang lugar ang anumang lumilihis ng landas sa ating saligang batas. So, erase the board, no? Opo. Hindi pwede special session na yan. Pero sinabi naman po ni Senate President Cheese Escudero sa isang press conference sa Kaado, posible nang maganap itong impeachment trial after noong SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siguro after July 21 po yung pagkakasabi. Posible yan. Lahat naman posible. Lahat naman posible. So, in the realm of possibilities, anything can happen. But what is he talking about? Is he talking about the 19th Congress, the 19th Senate, or is he talking about the 20th Senate? Alam nyo, marami ng authorities na nagsalita dito tungkol sa issue na ito. At tinalakay na ito sa maraming pahayagan, no? At saka mga blogs. Hindi na ito iba. Bago pa man mapasayang impeachment trial ng the infamous 2015 members of Congress, excuse me, ay nagpahayag na ang former Associate Justice Antonio Carpio about yung rule, rule ano ba ito? XL15. So ano ba ito? 50, ano ba ito? So ng Philippine Senate, Section 123, about the unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session, no? Tungkol doon sa issue na yon. Ang marami na kasi jurisprudence dyan eh. Unang-una may lumabas noong 2008 sa kaso ni Garciliano. Pero ang pinaka-latest sa itong GR 234608 dito lamang July 3, 2018 sa kaso ni Balag versus the Senate of the Philippines. So ano naging desisyon dyan ng Korte Suprema? All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, in this case, Admiral J, the 19th Congress. But may be taken by the succeeding Congress as if, presented for the first time. Ay ibig sabihin ito, when a legislative session ends, any unfinished business or bills automatically expire and must be reintroduced and considered anew by the next Congress if they wish to pursue them, essentially starting the process from scratch. Ang ibig sabihin, walang recourse ang 20th Congress kung hindi i-refer back ito sa House of Representatives for another impeachment resolution. They will have to start from the very beginning. However, there is a constitutional ban at kailangang maghintay sila ng 1 taon pa uli bago nila i-refile yan. Kaya pala ganun na lang ang kagusto nila na madaliin itong readings ng mga Senate dito sa impeachment ni VP Sara. Grabe. Bago nila i-impeach uli si Inday Sara at i-refer uli sa 20th Congress. Ngayon, yan ang mga probisyon ng ating batas, no? Klarong-klaro yan. Ultimo si Romulo Macalintal, nagsalita na tungkol dyan. At yung warning ni Antonio Carpio sa programang Facts First, ay nandiyan naman sa internet. Pakinggan ninyo, no? At makikita ninyo na ultimo si Carpio, nakakampi nila. Hindi naman nila kakampi, but kaaway ni Duterte. Ay nagsasabi na maghintay na lang muna itong 19th Congress, 19th House of Representatives, ng 20th House of Representatives at doon i-file para maliwanag na walang impediments. So, anong mangyayari nito? Theoretically, matatapos ang 19th Congress sa June 30. According to this latest statement of Escudero, hindi pa raw pwede. Kailangan after the SONA na. Yung SONA, 20th Senate na yun, 20th Congress na yun eh. So ano magiging first action dyan ng mga kalaban ng impeachment sa Senado? They will move. They will move for the dismissal of the case and refer it back to the House of Representatives for reenactment after 1 year. Ayan eh.
So, pero alam mo, ito si Escudero, he does not want to play politics. No? Medyo gumigit na siya ngayon. No? Pero sabi ko nga, marami pang pwedeng mangyari. Dahil alam naman natin na ang pangkasalukuyang gobyerno ay talagang tiwali pagdating sa ating mga batas at Correct. pagdating sa ating konstitusyon. Opo. Isa kasi sa mga prosecutors ang nagsasuggest na kung po pwedeng mag-inhibit yung ilang mga kaalyado ng mga Duterte. Particular na, itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, at maging kasama daw itong si Senator Amy Marcos doon po sa impeachment trial. Ano ho ba yung masasabi po ninyo dito? Well, yun nga eh. Pag yan ay nilitis sa ilalim ng 19th Congress, kasama pa sila. Pero they are facing election. Yan. Yan ang unang factor that might affect the impeachment proceedings towards a conviction by the Senate. Mare-re-elect ba si Bato? Mare-re-elect ba si Bongo? Mare-re-elect ba si Amy Marcos? So yan, ang desisyon dyan nasa taong bayan. No? Paano? Dagdagan pa natin. Paano? Kung ang karamihan ng ma-elect sa May 2025 elections ay ayaw dyan sa impeachment na yan. Ha? Liban kay Bongo, liban kay Bato de la Rosa, liban kay Amy Marcos. O di lalong nadihado. Lalong nadihado ang Senate trial. No? At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala ni Kaado. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.